So, nandito na kami ngayon sa Takayama Oyuan. Nakapag-check-in na kami after namin kumain ng lunch. Excited na ako makita yung room saka mag-onsen. So, here, yung shoes is not allowed. So, kailangan namin tanggalin yung shoes and ilagay sa locker. Tapos, yan, buong floor naman kasi is tatami, kaya ang galing. Tapos, yan, room 612 tayo. Let's go. 610, 11, and 12. Quick room tour, guys. So, maliit lang naman tong room and very Japanese pala talaga yung itsura niya. So, ito yung pinaka-room mismo. And, yan, meron dresser, may sofa, and then yung TV. Tapos, ano to? Merong cabinet. Yan. And then yung bed. Tapos, tingnan natin kung ano yung view sa labas. So, yan yung view. Okay, yun sa labas. Okay, so tingnan naman natin ngayon yung bathroom niya. Oo, ito lang yung pintuan niya. Tada! Malinis naman. Tapos, tingnan natin yung shower. Tingnan natin kung malinis siya. Okay. So, ayan yung shower area niya. Literal na shower area talaga lang siya. Wala siyang bathtub. So, parang normal kasi dito sa Japan bathtub. Pero this one, wala siyang bathtub as in shower area lang. Kasi nga siguro kasi maraming onsen naman available. And onsen talaga siya. Kaya ganun. Parang shower area lang talaga siya. Kung gusto mo mag-shower dito, para dun sa taas, magbababad ka na lang something. So, may ref siya dyan. Tapos, ito yung pinaka-sink area. Tapos, may free water. Yung hugasan niya. Tapos dito yung blower. And then next, ito yung mga bag na dadalhin namin once na pupunta kami sa onsen. Ito yung mga gamit na yon. Ito yung towel na pwede mo ipasok sa loob ng onsen, I think. And then yung nakakimono ka or parang antag sa yukata. Ito yun, nandito sa cabinet siya. Ito yung susuot mo later. So that's it. Ito pala yung isa pa. Ito yung susuot mo rin. Quick OOTD lang before tayo mag-onsen. Ito na nga yung suot ko, yung samuel. Yung parang Japanese kimono siya. Pero separated yung pants niya, saka yung upper niya. Dito sa hotel na to, meron siyang 3 private bath. So, maghihintay ka lang maging available. Ito naman yung public bath for women. And ito naman yung public bath for men. Hinihintay ko maging available tong private bath C. Kasi sa picture, ito yung parang pinaka nagustuhan ko. Kanina, available din yung private bath A. Pero hindi ko kasi nagustuhan yung itsura niya. Kaya hinihintay ko pa rin talaga tong private bath C. So, dito, walang reservation yung mga private bath. First come, first serve siya. Kaya pag hindi pa siya available, kailangan mo maghintay muna sa labas hanggang sa matapos yung gumagamit nito. So, bawat gumagamit ng mga private bath, meron tagta 30 minutes. Meron din ditong free drink sa pinaka-lobby area. Pwede ka mag-coffee or ayan, gamitin mo yung lemonade or yung sweet apple tea. Maganda magstay dito sa lobby area kasi ang ganda saka malawak yung lobby area nga nila. So habang iniinom namin yung coffee, dito lang muna kami sa baba. Habang nagkakape, hinintay na rin namin mag 9:30 kasi mamayang 9:30 to 10:30 meron free service ng Takayama Ramen. Ayaw na rin muna namin kasi kumain sa labas. Parang mas gusto namin mag-relax dito sa hotel saka sulitin yung mga facilities nila. So, sakto naman may ramen service sila. Ito yung itsura ng ramen nila. Sakto lang para sa akin. Hindi naman siya ganun kalaki pero nakakabusog naman. Good morning! So, maaga kami nagising kasi gusto namin mag-onsen ulit. Tapos, sa umaga pala available yung free na Yakult. Sa hapon kasi available yung ice cream. Ngayong umaga, private bath B naman yung susubukan natin. Since kahapon yung private bath C, yun yung A ayoko. Itong B sobrang nagustuhan ko. Parang ang ganda-ganda ng itsura niya. Sobrang nakaka-relax. Ang ganda talaga nitong private bath B. Sa 3 private bath, ito yung pinaka nagustuhan ko. Tapos ang maganda pa sa mga private bath nila dito is walang bayad.
Nakaka-relax talaga mag-onsen. Sobrang ganda pa para sa balat. Tapos ang maganda pa dito, ang ganda rin ng view kasi habang nag-onsen ako, nanonood ako ng sunrise. Walang masyadong tao pa ngayong umaga, hindi katulad kagabi na sobrang dami talagang tao. After mag-onsen, mag-breakfast na muna kami. Free breakfast buffet nga din pala dito, sobrang daming pagpipiliin pagkain. Nag-check out na nga kami. So bago kami pumunta sa ibang hotel naman, dumaan muna kami dito sa morning market sa Takayama. And pinilahan namin tong coffee na to. Naghahanap kasi kami ng pagkakapihan ngayong umaga. Tapos nakita ko sa review na masarap daw yung coffee nila dito. Tapos ang cute pa ng design nila, yung pinaka-latte art. Tapos yung pinaka-cup ng espresso nila is gawa sa cookies. And since nandun na rin naman kami sa Takayama, kahit mahaba yung pila, pinilahan na rin namin siya. Too hot. Sobrang cute ng latte art, diba? Tapos yung pinakalalagyanan, ang cute. Parang ayoko na nga siyang inumin. Tapos ayoko nang kainin yung pinaka-cookies niya. Ang sarap, perfect coffee, tapos perfect view. Ang sarap ng coffee niya, yung cafe macchiato, tapos yung cookies niya, mukhang masarap din siya. Sobrang haba ng pila kanina, buti na nakapasok pa kami dun sa cut-off ng line. So, yung binili namin is espresso and cafe macchiato. So, 600 and 700 siya, diba? Yung cafe macchiato is may latte art siya. Kain tayo dito sa may grilled dango set, yung sa Yatsubaang. So, ito yung gusto kong gawin dyan, yung mag-grill ng dango. And let's go inside. Pasok tayo sa loob. So, one is yung isang cafe. Hanapin natin siya. So, that's it. So, yung Yatsubaang. Oh, ang ganda ng view. So, ito yung view dun sa cafe. May isa na gusto ko rin puntahan, pero hindi tayo dyan. So, dito tayo ngayon sa Yatsubaang. Sakto konti yung tao. Umorder lang kami ng isang grilled dango set, tapos isang inumin para kay Kevin. Kasi hindi pwede na sharing lang. Kailangan may isang order bawat isang customer. Ayaw din naman namin umorder ng dalawang dango set kasi parang sa isang dango set lang parang okay na para sa amin dalawa. Kaya inumin na lang in-order namin. Yung inumin ni Kevin na yun, yung isang baso, medyo mahal siya, 600 yen na yun. Medyo pricey talaga yung isang basong inumin na yun, pero okay lang naman para sa new experience. Saka ganun talaga eh, kailangan kasi may order per customer. Isa yung dango sa favorite food ko dito sa Japan. First time ko rin siya itatry ihawin. Tapos, pwede ko siyang lagyan ng mga toppings like yung whipped cream saka yung mga strawberry. Etong dango set na to, may kasamang drink na din. So, yung napili kong drink, itong matcha. So, ang cute din ng preparation nun sa matcha. Mahilig ako sa matcha, pero first time ko lang din to gagamitin yung bamboo whisk, yung panghalo sa matcha para pala maging smooth and frothy yung consistency ng matcha. Natuwa ako dito sa buong preparation ng matcha, saka yung sa paggamit ng bamboo whisk.
Ngayon ko lang din talaga nalaman na sa paggamit itong bamboo whisk, magkakaroon ng quality difference yun sa paggawa mo or pagpe-prepare mo ng matcha. Na pwede pa pala maging smooth and frothy yung consistency ng matcha na iniinom ko. Kaya next time, tatry kong maghanap nito at bumili ng mga bamboo whisk para matry ko din siya sa bahay. Balik tayo dito sa pagigrill ko ng dango. Medyo nasunog na nga siya kasi busy ako kanina dito sa matcha. Pagdating ng order namin, maya-maya lang may mga sumunod na mga tao. Medyo napuno na nga rin yung sa taas eh. Hindi ko sure kung tama ba yung nagawa ko dito sa matcha pero parang ang daming tubig na nailagay ko. Next time na lang ulit, babawi ako pag meron na akong bamboo whisk dito sa bahay. Lagyan na natin ng mga toppings ng dango natin. Tada! Ito yung kinalabasan ng itsura ng mga toppings natin. Medyo gulo-gulo siya pero pwede na yan. Punta na tayo sa may Yokohida. Doon tayo mag-i-stay pa ng isang gabi. So mukhang mas malamig dito kasi sa Takayama wala na masyadong snow. Pero dito marami pang snow. Medyo malayo-layo din yung biyahe pero worth it naman kasi yung hotel mukhang maganda saka yung mga onsen nila ang gaganda din. Based on sa review saka sa mga pictures na nakikita ko. Kaya excited na ulit ako mag-onsen saka mag-relax. See you next vlog para sa part 3. Thank you for watching. Bye!